nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo, opo. Habang ginaganap pala yung Qualcomm na yan, nandito yung mga operatives ng ng ICC. ICC, nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process, at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Oo. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Opo. Dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, huwag po kayo magagalit, bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay de Lima? Opo. Hindi niya makilala kung sino Bago hair. At pagkatapos tinabi mo si dito pa lang meron na pong dito pa lang may plano na po kayo panghiya dito. Ako, totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad yun. Alam po ninyo yung gagawin nyo, pinlano po nyo ito Pati sa sitting arrangement. Baka akala ninyo hindi lantat sa lahat ng tao ito lang. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang-halata. Hindi mo na halata. Hindi. Ako mahina ako sa ganyan Ipaliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Magkaawa yung dalawa Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang hiwalay yun Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo Totoo. Kaya meron kang plano, isip-isipin mo. Tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president. Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo. At walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon ng dating senador na Justice Secretary pa siya at naging Human Rights Chairman, bakit ni isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga. Totoo. Akala ko ba totoo yun? Tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? I-provoke. Former senator. Hindi, anong katwiran ba't tinawag mo doon? Akala ko ba pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Anong role niya doon? Actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit ka lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, kumitaan niya ng droga Yun ay niyang kita sa droga na ikinukonect nila sa EDK. Hindi mo nga pwedeng i-connect yun nang wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Pero kung sasabihin mo lang doon pagkatapos i-connect mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po ko hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado Ako sa korte po. Objection talaga yan. Opo. Impertinent, no basis, no connection, irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge You are speculating. Establish. Sabi niya, nasaan ka ngayon? Sasabihin lang ng abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Yung problema ko, pinayago ng mga chairman yung statement. Paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unahan pang pinag-uusapan natin ito Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito Hindi korte. Tama po kayo.
Oh, hindi competent as a court. O pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Sinong magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan. Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit paano nagaguide mo yung kasama mo. Yun Wala nga, nang mag-guide eh. yun nga po kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasangayon, kumbaga paayon lahat sa alon. Parang, sige, gawin lang natin yan. Iparinig lang natin yan para sa ating mga kabayan. Kasi ina-expect nila ay parang yung tsorya ng Binay. Naalala niyo kung yung tsorya ng Vice President Binay na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ganoon ang trajectory nila eh. Ang gusto nila ngayon, ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontrahin yun sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yun. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan eh. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mamabata sa taga Maynila, nung simula kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo sa inyo, pero hindi Sino ko... yan? Si yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya. Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Apo Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi ko. Pugutan ng ulo dyan. Yung natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo iba extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahuliin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis nakasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi niyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po niyo tinawag ang Secretary of Justice? Bakit hindi niyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam nung pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Di ba? Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat ng mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quackcom ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Tama lang yun eh. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, tumating pa yung Pangulo eh. Yun nga po, Kong. No? Pero kung siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process, bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya tayo hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga
tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Oho. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Oo. Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang side. Both side ng isang talaga barya. dapat yan. Opo. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan ko, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Well, aminin Ang nila liwanag naman aminin Mga nila abogado pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, o sa panig ng taga-usig, o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. Oo. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang mga pinagsusulat niya doon. Oho. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dati Senador Sani Trillanes nung gumawa ng affidavit. Ang waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ang kanyang bank account, the bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talaga nga bang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito kung matagal na ito, 2016 pa po ata ito, pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So kanina talakay na natin yun. Wala nang connection kaya o-object ang kay. Ayun, oho. Pinag-uusapan natin dito. Akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo panahon pa ng kopong-kopong? Oho. Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong, at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Yes, oo. Anong connection ngayon at minaharap dito sa dating Pangulo? Oo. Di bang usapin naman ang kinaharap niya rito? Pinagtatanong niyo siya dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Minsan hindi nila, dapat sana, tanungin niyo rin po yung aming mga cadres, yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok. Tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitan niyo rin po yung mga cadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit kanyan, Kong, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Kabdema, tinanggal nga para daw talaga. Tinanggal na? Oo. So, ayan. Pangalawa, Kong, last, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ni Senador Sani Trillanes na siya pala ay ang tawag yung ginagawa kuntsabahan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan. Ang direksyon talaga para papasukin ang ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung totoo sinasabi nyo, siya pa lang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Inamin po niya. Nakakita ka ng isang Pilipino na ano na tawag sa Biblia?
Yung Ano anong po? si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. Oo. Opo. So, ganito rin eh. Ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa Oo. dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Oho. Nag-file na siya ng katakot-takot na hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Oho. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Opo, oo. Hindi ka pa nagkasi. Pinuntaan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Oho. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako. Isang araw pa lang naman na nga. Tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Oho. Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Mhm. Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quacom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo eh. Oho. Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Oho. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, Opo, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Opo. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong niyo, Congressman Luistro. Opo. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Oho. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Oho. Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. Nak- O baka mamaya madisbar ka pa dyan eh. Ganun ba yun? Bakit mo gagawin yun? Oho. Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Oho. Hindi po ganun eh. Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Oho. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi nga pala. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Mhm. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung isa, yung representante ng Subic, ang kanya, chismis sa batayan ko eh. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat tayo niya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. ang alam ko, ang nangyari rito, ang Opo. napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ng kahinaan ng proseso. Oho. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito. Ang aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung ano. Oo. Dating Pangulong Duterte at si BP Inday. Isip-isipin mo, meron na nga silang nagawang Oo. panukalang batas sa Meron na nga. extrajudicial killing. Opo. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Oho. Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Oo. Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. Oho. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, and the last time I checked, this Quadcom was already able to file Opo. a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Oho. Saka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill Oo. ay may kwenta. Oo. Hindi kasi kung yung marami nga abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagkasalita ngayon, ano ang yung House Bill tungkol sa EJK? Matagal na namang bawal.
Kailan ba meron bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Oo. Kasi yung extrajudicial covered na ng murder. Opo. Pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron man judicial sanction. Wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan niya. Tama. Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Pero yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Pinaiinit mo ko eh. Hindi, sinasunod. Nelson, ikaw na nga magpainit Kasi sa kanya. ito ko nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa ating ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa online. Yung mga nanood sa Quadcom, nanonood ngayon. Nandito ngayon sa atin. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila. Anong pagkakaiba nito? Pagkakaiba, oo. Parang tatlo lang tayo. Para mabalanse. Napanood na nila yung hearing eh. Oo. O anong assessment. Sinusukat nila ngayon. Nagkamali ka. Dapat ginawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. Hindi ko next week. Palagay ko. Next week. Ako, at least dito. Ako magtatanong sa kanya. Opo. Hindi na kami, tatahimik na kami. Hindi. Tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Kami yung Quadcom. Hindi, kuwak. Double dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano, na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Ayun, sinabi niya na sinakay siya sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen. Wag naman sana. Sa nakita niya sa lantad na pagproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala na. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quadcom na yan, nandito yung mga operatives ng ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni si Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process, at kung natatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, at tatanggapin. Na iba, pinagtatawanan ko na yung ICC. So, pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares. Nandun ba? Anong connection naman at ba't nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat itapos, sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General, o kaya kahit na sinong Chief of Police, nung panahon, o Superintendent, panahon ni Pangulong Duterte, o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko lang wala naman natin nag-motion kung na siya inimbitahan. Kaya nga, gusto ko nga tanong bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupa kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si dating Congressman Nery Colmenares. Dating Congressman Nery Colmenares. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? At una ko pong itanong, Mr. Chair, huwag po kayo magagalit.
Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... De Lima. Opo. Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hair. At pagkatapos, tinabi mo siya. Dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayo panghiya dito Ako, eh. totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad yan. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa sitting arrangement. Baka akala ninyo hindi lantat sa lahat ng tao ito lang. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang-halata. Hindi mo na halata. Hindi. Ako, mahina ako sa ganyan eh. Paliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Eh, pagkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi pinagtatay. Magkahiwalay talaga yan. Talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Eh, paano kung halimbawa, yung talagang ano, paano kung hinablik? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality of an impartial judge. Yes. Kaya nga doon pa lang sa setup, doon ka. Go, doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? Ako sa tingin Hindi ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung yung pambubuisit na lang nung senador. Siyempre, hapong-hapong na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka rin ng mahigit na 10 oras? Galas Di ba? At saka yun muna si talaga. Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Minsan walang pag naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Tapos nung bandang huli na siguro hapunan pa tsaka ngayon pinrubok nito. Kaya may plano eh. Ngayon ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nanonood eh. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. Bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang Palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo nga. Teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, naiwan natin yun. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medjaldea. Opo. Nang sinasabi niya, wala na jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si ata si Manuel Kong. Ang nag-lead question kayo. Hindi si Manuel. Hindi ba? Hindi. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Diba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang. Yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction ang ICC. Ang tanong, anong authority nung Nery Colmenares? Nga, tagpo na yun. Diba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung Solicitor General. Para... Sapagkat ang Solicitor General, yan po yung abogado ng gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino ang Solicitor General? Si Calida, kung tama. Di dapat tinawag siya na si dating Solicitor General Jose Calida. Kahit pa paano, doon makikita mo, may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Magiging balancing ngayon at magkakaroon siguro ng due process. Nako. Ito po ang statement ng Executive Secretary Lucas Bersamin. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers the process to Hindi, Interpol... mo ng isang paragraph.
Yung unang paragraph Clear muna. po. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his So, desire. alam mo yung mali dyan. Opo. Meron ng presumption na meron jurisdiction ng ICC. So, maring hindi nila inaral kung totoong may jurisdiction ng ICC. Dito sa yan, first paragraph na yun, lumilitaw. Hindi ko rin mabasa, mali ito, pero Yan. Ito yung malaki. Yan. puro if yan, ha? Ibig sabihin, if Opo. the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ko nagkakamali, diniscuss natin ito noon eh. Yes po. Nag-withdraw ang ating bansa Sa Rome Statute. sa Rome Statute 2019. Opo. Okay. Magkakaroon ng visa yung withdrawal after 1 year. Ito yung requirement eh. Ibig sabihin, 2020 ka dapat maghintay ka kasi pag nag-withdraw ka, hindi ka agad tatanggapin yun kasi maaaring kaya ka nag-withdraw dahil meron kang tinatakpan, di ba? So para merong due process talaga, magte-take effect ang withdrawal mo after 1 year. After 1 year, okay. Oh. Dapat sana ang ginawa niyang prosecutor ng ICC na yan, may pagka-inutil din yan dyan eh. Ano? Paano? Dapat ang ginawa niya, habang meron pang jurisdiction, Yung 1 year... hindi niya dapat pinayagan na mawala yung 1 year na plaso na yon. Nakapag-file na siya. Ayun. Kagaya ng nangyari, kasi ang ginamit nung ICC doon sa majority decision, magtataka ka eh. Ayaw nilang gamitin yung parang Article 127 yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon, pag nag-withdraw ka, after 1 year, wala na. Opo. Ang ginamit niya ay yung nakalimutan ko yung yung the law on treaties ito eh. Bakit yun ang gagamitin mo? General law yun eh. Yung ICC, yung Rome Statute is a special law. Opo. Alam mo, sa mga abogado, pag naglaban yung dalawang batas, ang palaging magpiprevail yung special law over the general law. Parang Vienna Convention on the Law of Treaties. Okay. Yun ang ginamit niya. General law eh. General, Oh. Lehis generalis, sabi niya. Yung lehis specialis. Special law will always prevail over a general law. Pagkatapos, ang ginamit pa ng yung Burundi. Yung daw Burundi, nakapag-file, pero hindi, tawag doon? Hindi, nakapag-ano pa rin, nakapag-ano ng jurisdiction. Kasi 2 araw bago mag-lapse, nakapag-file ang Burundi. Ayun. Hindi kagaya natin. Nakahabol. Nakahabol siya, 2 araw na lang, maglalapse na yung Ayun. Jurisdiction. O kaya mali siya eh. Ngayon, yun namang yung prosecutor. Ano pangalan? Yung Kiram. Opo. Tagal na eh. Yung prosecutor na yun. Opo. Nakakalimutan niya. Nung siya ay mag-motion for authorization, 2 taon at kalahati na nakakaraan, wala nang visa. Expired na. Ngayon, sa jurisdiction ng ICC dyan, 3 jurisdictional contacts ang kailangan mong masatisfy. Yung temporal jurisdiction, material, tapos mamili ka isa sa 2, either personal or territorial. Yung personal at saka yung yung personal meron, material meron. Ang problema, yung temporal jurisdiction doon siya sasabit. Kaya ako, sa palagay ko at kailangan pagdebatihin ito, wala jurisdiction ng ICC. Dito sa ginawa ng statement na to, ang presumption meron kagad ICC. Kaya palagay ko alam ni Pangulong Duterte, bakit naman ako papayag na magakuha ng jurisdiction ng over my person? Mario Josep naman.